lobo, makikita mo yung bakas, di ba? Lobo pa rin ako. Lobo ito ah. Ang ibig sabihin doon, pag-aralan mo yung nakaraang buhay. Pag pinag-aralan mo yung nakaraang buhay ng tao, makikita mo siya kung sino siya. Ang mapagkakitaan mo dyan kung minsan yung kanyang naging nakasama nung nakaraan. Alam niyo, yung tao, kung minsan yung kasama niya hindi niya nakikita eh. Di ba? Pati yung kabutihan niya hindi niya nakikita kung minsan dahil yun ka, di ba? Ngayon, ang talaga nakakakita ng kabutihan at kasamaan ng tao, sino? Yung kasama mo araw-araw. Di ba? Tama, di ba? Yan. Naintindihan niyo? Amen. Kaya, yung mga hypocrite, yung mga false prophet, tandaan niyo ito ha, huwag kayo naniniwala agad-agad. Susuri tayo. Sinasabi sa Biblia, maski sila Pablo, sinusuri sila eh. Halimbawa, sa Berea, nung kanilang ipinangaral yung ebanghelyo doon, yung mga taga-Berea, matatalino sila. Hindi sila basta-basta naniwala kay Pablo. Anong ginawa nila? Pinag-aralan muna nila yung kasulatan kung totoo yung sinasabi niya. Nakita totoo, kaya sumumparataya yung mga taga-Berea dahil sila ay nagsuri. Alam mo ba yung nagsusuri? Mas matindi ang kanilang pagtayo kaysa dun sa agad-agad naniniwala. Kasi meron yung mga tao, agad naloloko eh. Di ba? Di ba sa recruit, sinong na fake recruiter na dito sa inyo? Wala pa naman ano? Na-scam, di ba? Sa Pilipinas, maraming fake recruiter dyan. Ganun din ang ebanghelyo. Ngayon, paano mo sila malalaman? Pagtanong mo sila, sino yung mga barkada niya? Kailangan naman sila nila. Yung sasabihin nila sigurado, lalo yung mga chika-chika, di ba? O, hindi na chika yun. Pagka matagal ng kasama. Kaya, yung patotoo na buhay nila nung the past, dun mo sila makikita kung sila'y hypocrite or not. Pero normally, yung mga false prophet, dun mo sila makikita yung kanilang hypocrisy. Dun sa past life nila, even doon na sila'y nagdadamit tupa, pero sa loob nila, lobo pala. Siyempre, pagka nakita niya na mali, huwag na kayong maniniwala. Kaya huwag tayo nahihi kahit sa itsura, ha? Okay, yung mga dalaga rito, ha? Okay, nakikita sa guwapo. Yan, yung guwapo mamaya, papapa. Para kayong kumuha ng bato, pilokpok niyo sa ulo niyo, di ba? Ito, mas matindi pang yung mapangasawa mo, hindi mo gusto, pero yung kaluluwa mo, mapaniwala ka sa mali, mapapahama. Okay. Hypocrisy. Basa pa, 17:18. Sister. Gayon din naman, ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng Oo. mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Yan, sa bunga. Bunga. Siyempre, yung punong kahoy, talagang identification yan sa bunga, di ba? Kaya, ano yung bunga? Itong ating pag-aaralan. Paano natin makikita yung bunga ng false prophet? Siyempre, yun ang kanyang identity. Ang bunga nila na makikita, 16:18, Romans. Basa. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Oh, Panginoon, Ano? kundi sa kanilang sariling tiyan Oh, katyan. Sikmura. at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang mana. O, tingnan ninyo, hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Pati pala yung sikmura, pinaglilingkod na naman. Oo. Pagka sikmura, anong ibig sabihin niya? Devi. Ano yun? Pagka sikmura, ang pinaglilingkod na ano yun? In other words, what is that? What is that? Pera, pwede rin. Pagkabuhayan, di ba? Pagkabuhay. Oh. Yung akin. Ngayon, itong mga ito, no, pagka mapagbigay ka sa kanila, mamahalin ka nila. Mm. Pero pagka wala na, ganyan. Di ba?
Hindi naglilingkod sa Panginoon yan. Doon, meron akong narinig nun eh. Doon sa paligid, Pentecostal. Kung di nyo ako susuportahan, niwanan ko kayo. Ganun maririnig. Sabihin, hindi sa Panginoon naglilingkod, di ba? Oh. Sa sikmura niya. Wala. Wala Yung din. sa sikmura ang pinaglilingkod na siyempre, pumunta sa sikmura, pagkain niya. Di ba? Kinaba. Kapag ka Wala pa lang. may birthday, kabilis niya, nandun si pastor. Pag walang birthday, yun, tatamarin siya. Yung pinangungunahan niya, yung pagkain, Ay, yung bukas. belly, material, ano? Ngayon, makikita natin yan. Kapag ka nakasama natin ito. Alam nyo, yung false prophet, hindi mo basta-basta makikita siya na yung sikmura niya yung Diyos niya eh. No? Siyempre, dapat makasama mo yan. Kung ano yung pinapriority niya sa buhay niya, siyempre, yung isang tao, hindi mo siya makikilala kung 1 linggo lang, hindi mo makikilala yan eh. Minsan, 2 linggo, hindi pa makikilala. Siguro mga 1 buwan, lalabas na yung natural niya, di ba? Kaya, it takes time para makita natin itong mga false prophet na ito. Ngayon naman, pag nakita natin na mayroong mga defective, at pagka sinuway mo siya, at ayaw niya pang maniwala, iwanan mo na yan. Hindi masama na humiwalay dyan. Pinahiwalay nga tayo. Kasi ganito, kapag napasama ka dyan sa mga yan, ano yung ba yung ugali ng tao na masama? Ha? Nakakahawa yan. Di ba sabi sa kawikaan, ang nakikisama sa masama, magiging masama ka din. Di ba sa kawikaan? Ganon din. Kapag nakisama tayo sa mga false prophet, kung ano yung kanyang ugali, yung kanyang style, lahat, makukuha mo rin yan. Ito ang masama. Di ba ba? Bakit wala namang problema? Kung yung matakaw, nakasama niya yung matakaw na false prophet, magsasama sila. Magiging matakaw din. Pero kung yung isang tao, tinitignan mo talaga, yung kaluluwa mo, yung pahamak, nakikita mo na may mali, hindi pwede ito, iwalay ako sa'yo. Di ba? Kaya dapat huwag tayong nahihikayat sa labi at saka sa pera. Doon sa paniki, may grupong sinama si Pastor nun eh. Si lolo niya, si Pastor Luso. Lolo din niya. Dapat siya eh. Ngayon, dahil wala siyang pera, hindi siya masyadong tight. Eh yung nakasama niya na puti eh. Nakasama niya. May pera. Ngayon, nung ini-split nila na yung gawain sa paniki, sekta yung kinakasama ni Pastor. Yung Amerikano, i-split na siya. Ano yung kanyang ginagawa? Kami, sister. Amen. Sister. Ang ginagawa ng Amerikano, yan. Ito ang ginagawa. Dahil masama yung paksa. Anong kanyang pakay? Dahil false prophet, gusto niya siyang mag-leader, siyang masunod. Anong ginagawa niya ngayon? Dahil may pera siya, binomonitor niya yung mga may birthday ng mga kapatiran. Ang gagawin niya, pupunta dun sa Goldilocks. Ano? Bibili siya ng cake, bibili siya ng lobo, bibili siya ng ice cream, bibili siya ng pansit, papaluto siya ng fried chicken. Yan. Pagka naluto na yon, hindi niya sasabihin kay pastor sa lolo ni Orin. Ngayon, ang gagawin niya, pupunta doon sa sister na may birthday, dala-dala niya ngayon yun. O, diba? Ano mangyayari ngayon? Ay, kabait nila. Kita mo, pero hindi ang pakay nun, kukunin yung kanyang kalooban. Ano nyo? Itong binasa natin, ha? Bunga ng kasamaan ito. Tawag ito nag-squill, di ba? Ngayon bandang ulit, dahil mahina yung kapatid, magsasama na siya ngayon. Tapos siyempre, kumain na busog.
Ay, kabait ni sister. Ay, naku, nabiktima na. Nabiktima na. Pero may mga iba, hindi sila nakuha. Tandaan nyo ito ha. Pagka talagang kasamaan yung pakay ng isang tao, pag may binibigay sa'yo, huwag yung tatanggapin.